Purihin ang Panginoon at this is pure Bible study. Wala na yung kantahan natin para hindi tayo ma-copyright. So while waiting for others, mag-start na po tayo. Anyways, ito naman recorded, habol na lang yung iba. So purihin ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat Panginoon sa mga kapatid na patuloy na nakasama namin sa gabing ito at yung mga pabalik pa lang Panginoon na nabati namin kanina. Patuloy. We will invite our friends, our families, and loved ones para sa ganitong Bible study, Panginoon, kahit sa online, makapag-aral kami ng iyong salita. Thank you, Lord, for this wonderful time, opportunity to be in your presence and to study the giftings of the Holy Spirit, the revelation knowledge of your word. From Logos, maging Rema, ang lahat ng aming po pinag-aaralan. Maraming po salamat, Panginoon. Thank you, Father God, Lord, through your living word and revealed word of God, heal your people, Lord. You sent your words and heal them. Thank you, Father God, for your abundant grace sa anointing ng healing sa bawat isang umaattend ng Bible study. By your wounds, we are healed in the name of Jesus. Maraming po salamat, Panginoon, sa napakahalagang paksa na amin po pinapaksa. Thank you, Lord God. At Lord, ikaw patuloy na through this live stream, magliligtas ka pa ng maraming kaluluwa, Panginoon. Magpapalapit ka ng maraming kaluluwa to be saved. Salamat, Panginoon. And we thank the Holy Spirit, our teacher. Salamat po. And all glory belongs to our Lord God, the Savior, Jesus Christ. Amen and amen and amen. Okay, God bless everyone. So, start na po tayo. Last week, pinalakay po natin, dalawang part nga kasi hindi nagkasya sa isang bahagi ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos, yung the name of Jesus, no? The authority and power of the name of Jesus, kaya nagdalawang parts yun, part 1, part 2. Ngayon, ito po ay pinapaksa natin under pa rin sa spiritual warfare and deliverance na paksa. At sa spiritual warfare and deliverance, we really need our spiritual weapons. Weapons na bigay sa atin ng Diyos. At napakarami pong weapons tayo para magamit natin sa pakikipagbaka natin. Sa whether it is for spiritual warfare or sa deliverance, no? Magkaiba yun, spiritual warfare, deliverance. Sa spiritual warfare, malawak po. Meron tayong pakikipagbaka sa ground level, sa atmospheric level, at sa pinakamataas na level. Sa ground level, then occult level, at sa atmospheric level ng mga kalaban natin. 3 levels po yan. Ground level demons, no? Then occult level demons, at yung pinakamataas, yung mga wicked spirits in high places. No? Yung mga kalaban natin, nasa itaas. mga hukbo sa itaas. Mga falling angels and demons na nakakapunta sa taas. Merong mga demons na merong mga pakpak na nakalilipad, no? At iba naman yung mga angels of the Lord. So, may 3 levels na pakikipagbaka tayo. Yan po ang spiritual warfare. Ngayon, ang deliverance ay specific. Ang dinidil po natin ay yung ground level demons na umaatake sa mga Christians, whether you are believers or children of God or unbelievers, o kahit ikaw ay atheist pa, you will be under the attacks of those demon spirits na hindi mo alam. Ano? So maraming classic attack sila. Maraming attack na ginagawa sa tao sila. At pinsalain ka, no? At mapailalim ka sa bandage sila.
merong demonic depression, attack na ginagawa sila, demonic obsession, demonic delusion, demonic oppression, meron ding demonic possession. Okay. So, pinag-aralan na po natin lahat yan. No? So, yun ang ating dinidil pag merong nangangailangan ng kalayaan. Ano? Tayo po ang nagre-represent sa Kingdom of God. Nire-represent din natin ang Panginoong Jesus na siya ay nandito sa lupa. Ngayon, nasa kanan ng Ama ngayon at ang pumalit ay ang Holy Spirit who dwells in us. And through the Holy Spirit, nakakapag-manifest ang kapangyarihan at kapamalaan ng Panginoong Hesus dito sa lupa through the Holy Spirit that dwells in us. And through us, na ginagamit ng Holy Spirit, gagamitin tayo ng Panginoon sa pagpapalaya ng mga nabibihag ng mga demonyo at ni Satanas. So, talagang may labanan, may spiritual warfare, meron deliverance. So, napakahaba tinalakay natin nung nakaraang panahon, nung last year pa, yan pare, spiritual warfare. Ngayon, under spiritual warfare ay yung ating pong paksa na bago series, our spiritual weapons. Of course, pag sasabak ka sa gera, sa labanan, dapat may weapons ka. Marami yan, ano? Isa-isahin natin yan. At isa-isa lang. Mahirap biglain. No? Para mag-gets nyo lahat yung sustansya ng Bible study natin. So, unang tinalakay natin at nagdalawang parts yon, nagdalawang series tayo. Part 1, part 2 ay the name of Jesus. Now, ngayon naman, another weapon na binibigay sa Panginoon is the Word of God. The Word of God is our sword. The sword of the Spirit. Okay. Yan po ang salita ng Diyos. Yung ibang mga churches, ibang denominations, no? Ibang sekta, hindi sila naniniwala na ang salita ng Diyos ay weapon. No? Akala nila, basta salita ng Diyos ay ginagamit na sa Bible study, parang isang makasalanay makonvert at maging mananampalataya. No? Akala no iba, ang salita ng Diyos is just preaching the gospel. Hindi lang ganon. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay spiritual weapon. At mismong ang Panginoon ang nagsabi niyan sa Ephesians chapter 6 verse 17, nang sabi, and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Okay? So, ang tawag sa salita ng Diyos ay sword of the Spirit. Bakit? Ano ba yung sword? Yan ba ay pang-akay lang? O yan ba ay pang ginagamit lang sa kusina? Ano? Pangtalop ng carrots, pangtalop ng patatas? Aba, hindi. Ang sword po na tinutukoy na sword of the Spirit ay sword for warfare. Sa pakikipagbaka, sword for spiritual warfare. Kaya kung tawagin yan ay sword of the Spirit kasi yan ang weapons natin. At spiritual weapon po yan. No? Kaya sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 and 5, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. We are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God. And we are taking every thought captive to the obedience of Christ. Okay. Sabi dito, ang ating sandata na pandigma ay hindi karnal. Hindi ito pampisikal. No? Ito spiritual. Para sa ikawawasak ng kampo ng kadiliman, sa kagigiba ng kuta ng kaaway natin, so that we can destroy the devil and all demonic spirit, and so that we can destroy the works of the enemies. Okay. So, yun po ang ating sandata, no? Yung sword of the Spirit, which is the Word of God.
At sabi pa dito, we are destroying arguments and all arrogance raised against the knowledge of God. No? Pagka merong o kontra o lalabanan ang salita ng Diyos, pagtatanggol po natin yan. No? Sapagkat ang salita ng Diyos ay mas mataas kaysa anumang argumento ng tao o kaysa anumang opinion ng tao. No? At sa King James o sa New King James, sabi, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of stronghold. No? Sa ikababagsak ng kapangyarihan ng kadiliman. Sa ikawawasak ng utak ni Satanas. Kung saan siya nagtatago, pasasabugin natin yan. Okay. At sabi nga, every imagination, verse 5, every imagination that exalts itself against the knowledge of God, no, pulling down, pull it down, itapon sa basura, anumang imahinasyon na, or anumang suggestion na itatanim ni Satanas sa isip natin. No? Cast it down. No? Casting down every imagination that exalts itself, anumang itatanim sa isip natin, itatanim ni Satanas kasi diyan nag-ooperate ang mga demonyo. The battleground is the mind of the people. No? Yan ang isa sa mga unang battleground, our mind. At yan unang aatake si Satanas, magtatanim ng doubt, fear, worries, unbelief, mga negative thoughts, mga imagination na kokontra sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, and casting down every imagination that exalt itself against the knowledge of God. Basta may papasok na negative thoughts or mga udyok na mga demonyo na magpo-produce ng doubts, unbelief, fear, worries, at magtutulak sa paggawa ng kasalanan, cast it down. Huwag niyong pakikinggan. No? Cast it down and bringing every thoughts into captivity to the obedience of Christ. No? Ang ating pag-iisip, i-inline natin sa Word of God at magiging masunurin tayo sa salita ng Diyos. Huwag natin pakikinggan ang mga suggestion ni Satanas na pumapasok sa isip natin. Okay? So, yun ang sinasabi, we have our spiritual weapons. No? And that is napakarami natin weapons. Last time ay the name of Jesus and this time the Word of God. No? So, purihin ang Panginoon. Alam nyo, mismong si Jesus, even the Lord Jesus Christ, He used the Word of God to drive out the devil. Para palayasin niya si Satanas. Ginamit ni Jesus ang salita ng Diyos. At mababasa po natin yan sa Matthew chapter 4. Noong si Jesus ay dinala ng Holy Spirit sa wilderness para dumaan sa test, no? At yung test niya, he will be tempted by the devil. Ma-encounter ni Jesus si Satanas sa wilderness, sa disyerto. Nandun yan sa Matthew chapter 4. At doon mababasa natin yung buong pangyari na 3 times na si Jesus ay tinukso ni Satanas. At 3 times din na kinontra ni Jesus yung mga temptation na yon, na ang isinasagot ni Jesus, ang pinalalaban niya ay salita ng Diyos. Yun lang ang gamit niya, the Word of God. No? Tingnan natin saglit sa sa Matthew chapter 4. Yung eksena dito, no, na si Jesus ay 40 days or 40 nights, talagang dumaan siya ng pagsubok, wala siyang kinain, fasted siya. Ngayon, doon sa panahon na yon, na-encounter niya mismo si Satanas, no? At ang unang temptation kay Jesus, sabi ni Satanas, kung tunay kang anak ng Diyos, gawin mo itong bato na maging tinapay. At ang sagot ni Jesus, it is written, man shall not live by bread alone, but
on every word that comes out of the mouth of God. Anong ginamit ni Jesus? Nung sinabi ni Satanas, sige nga, kung tunay ka anak ng Diyos, gawin mo itong baton, maging tinapay. Sinunod ba ni Jesus si Satanas? Sinunod ba ni Jesus si Satanas? Parang yung kaibigan ko noon sa workplace ko noon, nagtatrabaho pa ako noon sa DMA, sa media. Sabi nung nagme-mentor sa akin, cessationist siya. Cessationist siya. At that time, dalawa yung nagdi-disciple sa akin, isang cessationist na kaibigan ko, malaki tanda niya sa akin, at isang continuationist na pastor ko naman, si Pastor King Bate. Pag sinabi po cessationist, napag-aralan natin yan, cessationist means hindi sila naniniwala sa mga miracles, sa gifts of the Spirit, sa power of the Holy Spirit, sa authority and power of the name of Jesus. Wala na raw demon possessed ngayon, sabi niya. At pagka daw meron na po possessed, yun ay nasisiraan lang ang ulo, dapat daw hindi ikakaso ang demon dahil wala naman demonyo daw yung, kundi dapat daw dalhin sa mental hospital. Ganon. At hindi naniniwala. No? Kaya sabi sa akin, nung bandang huli, nung natututo na ako, sabagat kaibigan ko siya, kami na nagdi-debate at sabi ko sa kanya, although siya ay naging mentor ko, pero debate na, friendly debate naman, nung ako'y natuto na salita, sabi ko, merong mga himala ang Panginoon. Ako mismo pinagaling ng Panginoon. Yung mother ko pinagaling sa goiter. Ang dami namin naranasan miracle. Sabi, hindi, kalokohan lang yan. No, ikaw kasi nag-a-attend ka sa mga Pentecostal, sa mga continuation siya. Kung ano-ano tuloy natututunan mo na wala sa Biblia. Hindi, sabi ko, nasa Bible yun. Sabi niya, kung nasa Bible, sige nga, magdadala ako ng lumpo. Nasa wheelchair. Patayuin mo, palakarin mo. Sabi ko, alam mo, kahit magdala ka, at sabi mo sa akin, gumawa ako ng himala, palakarin yon, hindi ko gagawin. Aba, hindi, diyan mo mapapatunay, hindi ko gagawin. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi si Jesus, ganyan din. Nung tinukso ni Satanas sa wilderness, ang sabi ni Satanas, sige nga, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, gawin mo itong bato na maging tinapay. Inuutusan siya na gumawa ng himala, yung stone, yung stone, yung bato, ay maging tinapay. Gumawa siya ng himala. Tinetempt siya gumawa ng himala. Sabi ko doon sa kaibigan ko, Ben, si Jesus ba sinunod si Satanas? Nung sinabihan siya na gawin mo itong bato na maging tinapay. Ibig sabihin, gumawa ka ng himala sa harapan ko. Sinunod ba siya? Sinunod ba niya si Satanas? Sabi, hindi. Ganon din ang gagawin ko. Kahit magdala ka rito na may sakit, hindi rin ako gagawa ng himala. Kung si Jesus hindi niya sinunod si Satanas, ganon din ako. Hindi rin ako susunod sa iyo. Sabi siya, ikaw talaga, pambihira ka. Nagtawa niya ako. Ano palagay mo sa akin? Ako si Satanas. Hindi ako nagsabi niyan. Ikaw. ikaw talaga ako. Ano-ano kalokohan mo. Aba, ikaw nagsabi niyan. Ikaw nung nauna niya. So, biniro ko siya. Napakabait na tao. Pero alam nyo, binentoran niya ako for ilang years, malaki rin natutunan ko sa kanya. I honor that man, although he was a cessationist. I believe nasa langit na siya ngayon. Okay, so yun ang first temptation, gawin mo itong bato na maging tinapay. Hindi sinunod Jesus, kundi bagkos, sinagot ni Jesus ng salita ng Diyos. Okay. Yung second temptation, dinala siya ni Satanas sa mataas, sa itaas ng isang templo at inuutusan siyang siya ay magpatihulog, mag-suicide. At sabi ni Satanas, nasusulat, na magsusugo siya ng mga anghel, he will give his angels orders concerning you, and on their hands they will lift you up so that you do not strike your foot against a stone. Magsusugo ang Diyos ng anghel para alalayan ka, para wag ka man lang kahit at
para wag kang matapilok sa bato. Aalalayan ka. Alam nyo, gumamit si Satanas ng verse. Yung verse Old Testament, ginamit niya. Ibig sabihin, talaga totoo, ang mga kulto, gumagamit din talaga ng verse. Pero, ang doctrine nila ay galing kay Satanas. Si Satanas man gumagamit din salita ng Diyos. Pero, out of context nga lang, kagaya nito, out of context. Ano ginawa ni Jesus? Sinagot siya. Sabi ni Jesus, you shall not put the Lord your God to the test. Nasusulat, wag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin ni Jesus kay Satanas, nasusulat. At talaga, nakasulat sa Old Testament. Wag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Tinutukoy ni Jesus kanyang sarili. That He is truly God. Wag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Si Jesus, tinutukoy niya ang kanyang sarili, hindi ang Ama. Bakit? Kasi sa verse 1, ang sabi, and Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. So, ang tutuksuhin ay si Jesus, hindi ang Holy Spirit, hindi ang Ama. Si Jesus yung dadaan sa temptation. Siya yung tutuksuhin. Kaya, dito sa verse 7, sinagot ni Jesus, nasusulat, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Sinong tinutukso sa verse 1? Si Jesus ang tutuksuhin. Sa verse 7, lumabas sa katotohanan, si Jesus ay Panginoon Diyos. Huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nireveal ni Jesus kung sino siya. At kinote niya yun sa Old Testament, referring to himself. No? So, ang kinukot, pinalala ni Jesus ay Word of God sa Old Testament kasi wala pa naman New Testament noon. Nagkaroon lang ng New Testament after si Jesus ay umakit sa langit at umupo sa kanan ng Ama. So, even the Lord Jesus Christ, na siya nabubuhay pa, siya ay napailalim sa Old Testament, Old Covenant. No? Ngayon, yung ikatlong temptation sa kanya ni Satanas, no? Sabi ni Satanas, nakikita mo ba ang kagandahan ng sanlibutan? No? Pinakita yung kagandahan ng sanlibutan, nagmiming yun. No? Lahat ng yan, bibigay ko sa iyo. Sabagat yan, binigay din sa akin. No? Sumamba ka lang sa akin. Anong ginawa ni Jesus? Sinagot uli niya ng salita ng Diyos. Go away, Satan, for it is written, you shall not worship the Lord your God. You shall, sabi niya, go away, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God and serve Him only. Lumayas ka, Satanas, nasusulat, wala kang ibang sasambahin at paglilingkuran, kundi ang Panginoon mong Diyos. See? Noong kausap ni Jesus si Satan na encounter niya at siya ay inaatake ng temptation, anong pinalaban ni Jesus? Puro Word of God. Never na siya ay nakipag-usap o nakipagkwentuhan kay Satanas o nagsalita ng galing sa kanyang sariling opinion. No? Hindi ganon. No? Unlike Eve, hindi kagaya ni Eva, nakipagkwentuhan kay Satanas. No? Nung siya ay nakipagkwentuhan, doon nabuksan ang kanyang puso na makinig kay Satanas ng kasinungalingan. No? Dapat sa Diyos sila nakinig. Yung warning ng Panginoon, pero binuksan niya ang puso niya kay Satanas para pakinggan ang mga pinagsasabing kasinungalingan ni Satanas, kaya siya ay na-deceive. No? Puro nakikipag-usap siya. Si Jesus, hindi ba siya nakikipag-usap kay Satanas? Sinasagot niya ng salita ng Diyos. Yung ibang ministry of deliverance, nakikita ko nakikipagkwentuhan pa doon sa inaalihan ng demon. Sino ka? No? Paano ka nakarating dyan? Lahat tinanong na Hindi naman masamang tanong as the Spirit leads us, pero huwag kang bababad sa pagtatanong. Yung iba, nakikita ko, kumukuha pa ng informasyon sa mga demonyo. Sinungaling yung mga yan Sinabihan ko na yung mga grupo na sabi ko, mga sinungaling yan, huwag kayong kukuha ng informasyon dyan. Dahil hindi,
ang mga demonyo sa presence ng Diyos, hindi sila makapagsisinungaling. Sino may sabi sa'yo? Sino may sabi sa'yo hindi makakapagsinungaling ang mga demonyo sa presensya ng Diyos? Eh kung kay Jesus nga, nagsinungaling sila nung na-encounter ni Jesus eh. Diba? Gumamit ng salita ng Diyos na out of context naman. Aalalayan ka ng mga anghel kasi baka ikay matapilok sa bato. Sige na, lundag na. Ang layo naman ng kanyang keynote na verse. Pinalulundag sa templo tapos yung anghel na magmimisid, baka raw siya matapilok sa bato. No? Ang layo. So, nagtatanong at sabi pa ni Satanas, ibibigay ko sa iyo ang lahat na nakikita mo ito, sumamba ka sa akin. Kita mo, sinungaling siya. Meron ba siyang kapangyarihan na magbigay ng yaman ng sanlibutan kay Jesus? O kanya ba yung buong sanlibutan? Sinungaling siya. So, maging mga demonyo ay nakakaharap no, sa mga anak ng Diyos at maging sa Panginoong Hesus na nagsisinungaling. Kaya hindi maikakatulong. Hindi, kaya kami nakikipag-usap, humingi kami information sa mga demonyo. Totoo yung sinasabi nila. No? At hindi makakapagsinungaling sila dahil nandito ang presence ng Diyos. Sino may sabi siya? Kay Jesus nga, nagsinungaling sila eh. Kaya, hanggat maaari, don't entertain the lies of the devil. No? Huwag makikipag-usap. Pwede na as the Spirit leads us. Kontitan, pero yung iba kasi, bumababad eh. Anong itsura ng impyerno? Kayo, anong itsura nyo? Ilang kayo? Marami. Paano kayo kung umatake? Kung mukha impyerno, siyempre magsisinungaling yung mga yan. Kulang nila, itanong yung anong Facebook account mo? Anong telephone number mo? So, hindi ganyan, no? Mali ang ginagawa ng mga kapatid niya sa Ministry of Deliverance. Okay. So, mismong si Jesus, ginamit niya ang salita ng Diyos. At sabi sa Ephesians chapter 6, verse 17, ang salita ng Diyos ay kung tawagin the sword of the Spirit. Okay. Now, sa English word, mababasa natin, ano ba ito sword of the Spirit? The word of God. No? Merong tatlong klaseng Greek word ang word of God. Ngayon, yung isa, i-chapter natin, itong dalawang famous Greek word na laging pinag-uusapan, kinokot ng mga theologians, yung tinatawag na logos and rhema. No? I-differentiate po natin at tingnan natin pagkakaiba. Sabi ng mga ibang theologians, parehas lang daw ang logos at saka rhema, yung definition. Hindi sila parehas. Kung parehas, hindi isang word na lang. Bakit dalawang words na magkaiba yan? No? At kahit tingnan natin sa dictionaries ng Greek, no? Kulang rin. No? Unless the Holy Spirit revealed to us the difference between logos and rhema. At yan ang gusto kong bigyan tindi sa inyo sa ating pag-aaral. Bakit? Kasi ang ginagamit natin na panlaban sa dyablo is actually para para matalo natin sila. Magkaroon ng advantage at ma-destroy natin, mawasak natin ang mga gawa ng dyablo so that we can destroy the works of the devil and we can destroy that and paralyze the devil and all demonic spirits. We can use our spiritual weapon na kung tawagin the word of God or the sword of the Spirit ayon sa Ephesians 6:17. Okay. Now, ang very powerful na ginagamit natin to paralyze the devil and his demons para magapi natin sila is the Rhema word of God. Okay? The Rhema word of God. Not actually the Logos. Okay? Why? Ano ang difference ng Logos at Rhema? Okay. Sa English word, sa English Bible, word lang. Hindi natin ma-define specific kung ano talaga ang tinutukoy doon unless na pumunta tayo sa
dictionary ng Greek or sa interlinear Greek or meron kayong references about Greek word, no, na magbibigay ng malinaw na definition. At kahit pa mabasa mo doon, unless the Holy Spirit reveal it to us, hindi mo rin masyadong makukuha yung sustansya ng Greek word. Pero sa gabi ito, bubuksan ko sa inyo ang pagkakaiba ng Logos at saka ng Rema. Both are called Word of God in English Bible. Okay. Pero pag tinignan mo, meron kasi mga Bible na lalo na yung mga Bible na dina-download, may mga mapahal tayo, meron ngayong mga gadget na yung mga apps ng Bible na meron mga gandang apps sa Bible na pipindutin mo lang yung word na halimbawa ay faith, lalabas yung Greek word. At yung definition, i-define sa'yo. May mga apps akong ganyan na nakuha, libre lang sa Android. Meron din sa iPhone, libre din, So, meron yan. Yung Blue Letter Bible, meron yan. Blue Letter Bible Apps application. Kunin yan, Blue Letter Bible. Maganda yun. At meron pang iba, nakalimutan ko tawag. Yung kasing Olive Bible, marami rin doon. Kaya lang, binebenta nila yung mga yung mga books. Pero marami rin ako mga Hebrew and Greek references doon. So, titingnan natin isa-isa, kung ano yung pinaggamitan na salitang Logos and Rema sa English Bible, Kumuha ako ng ilan lang kasi napakarami niya. At i-define ko muna sa inyo ang pagkakaiba, Ganito para malinaw, sinimplified ko na lang, Pag binasa niyo ito sa dictionary ng Greek, hindi niyo rin masyadong makukuha. Parang parehas lang. Okay. To be clear, eto po yan. Ang Logos ay, in general, the whole Bible. The whole Bible is called Logos. The law of God, the Word of God, the counsel of God, at yung salitang speak, God speak to His people. Yung word na speak, misa sinasali na Logos. Ganun din, misa may mga verses na kaya akala mo magkapareho. Ang ginagamit naman ay Rema doon sa ibang verse. Ano ba talaga ang pagkakaiba? So, kailangan maintindihan natin ang differences ng Logos at Rema. Ang Logos po, pag nakita niyo yan sa English Bible, na i-translate niyo yung salitang Word of God at ang lumabas ay Logos or Rema, ganito po ang Logos, ang pagkakaiba Logos at Rema. Ang Logos is the whole Bible. Kagaya sinabi sa Hebrews chapter 4, verse 12, For the Word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul between soul and spirit, and bones and marrow. Ano sabi doon? For the Word of God is alive. Yung word na ginamit po doon sa Hebrews 4:12 ay Logos, not Rema. Bakit? Kasi ang sinasabi, tinutukoy doon na ang salitang Diyos ay buhay is the whole Bible. The whole Bible is alive. The whole Bible is spirited. The whole Bible is anointed. Word of God. The whole Bible is called the Word of God. Naalala ko yung kaibigan ko, namatay na sa langit na. Dumating sa church sabi niya, Pastor Jude, subukan kita. Kung alam mo to, what is the Word of God? What is the Bible? Hindi sinagot. Well, the Bible is the Word of God. Wrong, sabi sa akin. Mas matanda siya sa akin. Ako naman nung bago nagpapasto. Bakit wrong? The Bible is truly the Word of God. Mali ka dyan, Pastor June. Sabi. Ano kung bakit? Tatanungin kita.
Sa Book of Job, nagsalita si Satanas. Yung ba salita niya, salita ng Diyos. Yung mga salita ng mga tao na hindi manampalataya sa Bible, at yung mga nagpapako kay Jesus, at yung mga against kay Jesus, yung mga Jew na nakipagtalo kay Jesus, yung ba salita nila, salita ng Diyos. Sabi ko, hindi. Yung mga sinabi nila, siyempre sila nagsalita, hindi si Jesus, hindi ang Diyos, hindi salita nila yun. Kita mo, the Bible is not the Word of God. The Bible contains the Word of God. Sabi ko, naku, mali. Mali yan. Naku, magtatalo kami magkaibigan. Hindi na ako nakipagtalo. Mas matanda siya sa akin noong panahon na yun. Mali siya. Sabi ko nga, tingnan mo, halimbawa, ako ay isang executive or boss sa isang opisina at sa office ay may sekretary ako. Halimbawa, ang pangalan ng sekretary ay Ana. Ana, igawa mo nga ako ng email mo ako ng letter kay Mr. Tan at kay Mr. Chumasera at kay Mr. Go para yung mga letter nila bigyan mo sila ng kopya. Boss, ano pong letter ang gusto nung email natin? Ganito. So, i-type mo ito. So, binanggit na niya. So, sabi, may binanggit yung boss at ang sabi ni Mr. Tan ay si Mr. Go ay dapat ay siya ang makapartner niya dito sa business nito, pero wag niya nang i-turn over sa iba pa yung trabaho sapagkat kami dalawa ang magkapartner sa business. At sabihin mo naman, at ito naman ang comment sa akin ni Mr. Tomasera, no? At ganito, ganyan. So may kanya-kanyang sinabi, nandoon 3 taong pinag-uusapan, yung sinalita ni Mr. Tan at Mr. Go at Mr. Tomasera. No? So sige na, i-send mo na yan, email mo na. No? So galing sa akin, kaninong letter yun? Akin. Ilan yung nagsasalita doon, ay kinukwento doon? 3 tao. So, may kanya-kanya sinasabi. Pero ang pag-uusapan dyan, yung letter, sino ang gumawa? Sino may-ari yung letter? Sino nagpadala ng letter? Ako. Ganyan din ang Bible. May mga salita, of course, common sense lang naman dali maintindihan. Siyempre, yung salita ng mga Diyos, hindi manampalataya, hindi salita ng Diyos. Pero, sa kabuuan, lahat ng buong Bible and all the 66 books of the Bible, ang author ay ang Diyos at yan ay salita ng Diyos, pag-aari ng Diyos, siya ang gumawa niyan, binigay sa atin, and the whole Bible is the Word of God. Kasi kanya yan. Ganun kasimple yan. You know? So, the whole Bible is the Word of God. Mali yan, magiging kulto ka. Pag sinabi mo, no, the Bible is not the Word of God. It contains the Word of God. Nako, papunta ka sa pagkakulto niyan. So ngayon, merong Word of God sa English Bible na hindi natin misa alam na ang original na salin ay logos at yung iba namang verse, ang original salin ay rema. No? At pag naintindihan mo ang pagkakaiba ng logos at rema, maintindihan mo yung specific Word of God, yung message niya, kung ano yun. No? Okay. So, the whole Bible is called Logos. No? And even the Lord Jesus Christ is called the Word of God, the living Word of God. Bakit? Sapagkat nung si Jesus yung nagkataon tao, siya yung pinadala ng Ama, no? Kinatawan ng Ama, na magdadala ng salita sa lupa. At si Jesus ang salita ng Diyos na isinugo sa lupa to declare the Word of God. You know? Si Jesus yung living Word, siya yung Logos.
at mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang powerful Rema Word of God. So, what is Logos? Ang Logos ay kabuuan ng buong Biblia. At doon sa buong Biblia, pag ikaw ay nagbuklat at nagbabasa ka, biglang merong isang word na lumutang or isang passage na nagbigay buhay, na nagiging buhay at nakikipag-usap sa iyo at personal na nagiging message para sa iyo at nahipo ka nung salita na yon, specific word of God, that word from the Logos becomes Rema. That specific word is called Rema, Word of God. When God reveals to you something from His Word, that revelation is called Rema, Word of God. Okay. Kapag ikaw ay nagbabasa at nagme-meditate, then biglang merong message na very personal sa'yo, o kaya ay naging buhay yung talata na yun, and even that one word, ako'y na-experience ko, isang word lang, nagiging rema sa akin eh. Halimbawa, yung word na good, no? Yung salita ng Panginoon, my goodness shall pass before you. Sabi ng Panginoon kay Moses, hindi mo makikita ang kaluwalat niya, pero ang aking kabutihan, my goodness shall pass before you. Dadaan ng kabutihan ko sa iyo. My goodness shall pass before you. But pinagbilag-bilayan ko yung goodness eh. And from that word, one word, goodness, naging rema sa akin. At nakagawa ako ng isang napakahabang sermon coming from that word, one word, na nagrema, na salitang goodness. At yung goodness na yon ay naging blessing sa akin. At nakita ko na that word goodness is a very powerful word because that goodness is God Himself. At yung goodness is equivalent to His glory. Kaya sabi ng Panginoon Moses, nakita na ni Moses 40 days sa 40 nights ang glory ng Panginoon. Now, show me your glory. Kung ako nakasumpong ng favor sa iyo, Lord, show me your glory. Ano siya sabi ni Moses? Kakapakita nga lang sa kanya 40 days and 40 nights sa bundok ng glory ng Panginoon. Tapos, now show me your glory. Para bagang hindi niya nakita ang glory ng Panginoon. Ba hindi. Ang point ni Moses ganito. Ipaparaphrase ko sa lingwa natin. Lord, ang sarap sa glory mo. I desire your glory. Nakita ko, nadama ko. 40 days and 40 nights, napaloob ako sa iyong glory. Nakaka-addict ang glory mo, Lord. Gusto ko pa. Gusto ko pa. I want more of your glory, Lord. At na-express na lang ni Moses ay, if I found great favor in your sight, if I found favor, Lord, show me your glory. Yun na na-express ni Moses. Ibig sabihin, Lord, again and again and again, I want more of your glory. At na-express na ni Moses, show me your glory. Kaya sabi ng Panginoon, sagot sa kanya, kakaiba, sa loob-loob ng Panginoon, napakita ko na sa glory ko. This time, kakaibang karanasan naman ang ma-experience mo. You will not see my glory, but my goodness shall pass before you. At mamaya, pag inalis ko ang kamay na nakatakip sa'yo, makikita mo yung likuran ko. The similitude of my presence, you will see. Kakaiba naman karanasan ng pinakita ng Panginoon. At yung goodness na yon, naku, wala tayong time para expound kaya. Ang laki na natutunan ko by just meditating that word, goodness. That goodness becomes Rema Word of God. Kaya nagbigay sa akin ng matinding message yun. See? Kaya, mamaya, tingnan natin kung may time tayo pag-aralan paano ang Logos ay magiging Rema sa ating puso. Mamaya po, ano. So, the whole Bible is Rema. Parang ganito, kung sa piano, nandyan ang Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Ring! Pag pinatugtog mo, dinaan mo yung daliri mo sa lahat ng notes. Ring! Hindi mo malang kung ano ang note kasi lahat nadaanan. Ring! Basta noise lang ng music yung narinig mo. Pero pag pinindot mo sa kabila ng maraming
notes na yan sa maraming pipindutin na yun. Pumindot ka ng isa lang. Ting! Napakalinaw. Eh, ang pinindot mo eh, re, re, do, re, 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 re. Eh, napakalinaw nung re. Okay, yung do, do. Eh, napakalinaw kasi pinindot mo yung isa. Nahayag sa'yo yung isang specific note na napakalinaw na kung tawagin ay do. Eh, paano kung lahat? Hindi mo maintindihan kung alin sabay-sabay lahat ng notes. Lahat ng notes na yun is called yung kabuuan, logos. At yung isang specific note na pinindit mo na do pala, do. Yan ang kagaya ng isang Rema word of God. Okay? Sa isang puno, pag sinabi, ay puno ng mangga. No? Doon sa plaza, nandoon yung pinakamatandang puno ng mangga sa San Pablo. Mango tree. Na iniingatan din yun. No? Binabatyan dahil ano yan eh. Historical yung tree na yon. Matanda pa sa akin. Bata pa ako. Naglalaro kami sa plaza eh. Puno na yun na malaki. So ilang 100 years na yon. Kahit sa mga old pictures ng plaza eh, nandoon na yan eh. Historical tree. Eh, tinamaan nga yun ng kidlat eh. Ginawa eh ng mga, ginamot yan. Pinutol na putol kasi kung hindi gagamutin, mabubulok yung buong tree. So ngayon, malago pa rin, lumago pa rin. Yung buong mango tree ay may halin tulad sa logos. Ngayon, pag sinabi ko, yun ang mangga, may bunga. Pipitasin ko yung isang manggang yun. Ganun ang rema. Isang part, isang bahagi ng buong mango tree. At pag sinabi ko, yun ang mga dahon. Eto, pumitas ako ng 3 dahon. Doon sa puno ng mangga, yung pinitas ko 3 dahon ay kagaya ng rema, word of God, na galing doon sa kabuuan ng isang malaking punong kahoy ng mangga. The whole mango tree is logos at yung dahon ay rema. Kinuha ko naman yung bunga, yung mangga, pumitas ako isa, yung mangga ay rema, yung kinuha ko. Saan nanggaling yun? Sa kabuuan ng mango tree. Sa kabuuan ng logos, lumalabas ang rema, isa-isa na nare-reveal sa iyo. Walang rema na 50 kaagad na dumating sa iyo. Walang ganoon, hindi mo kakayanin. Isa-isa na lumalabas, specific word coming from the Holy Spirit using the Word of God, lumalabas from the Logos, ang specific revealed Word of God na kung tawagi Rema. Okay? So, sa katawan ng tao, ako, my whole body, maiyan tulad natin sa Logos. Pag sinabi ko, ito yung mata ko na nakakakita, tinutukoy ko isang mata. Yung isang matang yan ay kagaya ng rema. Ito yung ilong ko. Pininpoint ko ang ilong ko. Rema. Pininpoint ko, ito naman yung kamay ko. Bahagi ng buong katawan ko. Ang kamay ko ay rema. Ang bibig ko ay rema. Ang mata ko ay rema. Nasaan yung mga remas niya? Nasa loob ng bahagi ng isang buong katawan ko. Ang katawan ko, buong bahagi ng pagkatao at katawan ko ay kagaya yan ng logos. At pag tinukoy ko ay ang isa lang na bahagi, ang kilay ko, yan ang rema. Ang ilong ko, yan ang rema. Ang puso ko, yan ang rema. Ang hinlalaki ng daliri ko, yan ang rema. Ang buong katawan ko, yan ang logos. Okay? So, yun ang difference. Ano po? So, the logos is the written word, the law of God, God's commandments, the counsel of God, the spoken word of God, no?
instructions of God, no? The law of God, yan ang logos. No? At mula sa logos na yan, diyan lalabas isa-isa ang revealed word of God or revelation knowledge of His word coming from the logos. At yung revelation knowledge na yon, na salita from the logos is called rema, because logos is the living word or the written word of God, whereas rema is the specific revealed word of God. At nakukuha mo yung specific revealed word of God in God's perfect time, sa perfect na situation, sa panahon na ikaw ay nagbabasa, nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, God is revealing to you something from that one word or from that one verse that is called revealed word of God or revelation knowledge of His word. Kung tawagin ay rema. Ang mga prophecy, ang prophecy or prophetic word or personal prophecy ng isang prophet sa mga tao is also rema word of God. No? Rema word of God, ang prophecy is also revealed word of God or rema word of God. Okay? So, ang wisdom coming from His revealed word of God is also called rema. Okay? Kaya minsan siya sabi, wow, nagrema sa puso ko itong binabasa kong talata. Praise the Lord. No? Nakukuha mo na yung rema. Nandun sa rema yung sustansya ng salita ng Diyos. Bakit ang mga cult, sa mga cult religion, cult churches, walang born again? Yes, walang born again. Bakit? Kasi they only have the logos. But they don't have the rema word of God. Sapagkat ang rema word of God, once ito ay na-release, it will truly change your life. It will change your life. At maging ang pag-iisip mo, it will renew your mind. Your mind will be renewed by the rema word of God, not by the logos. It is also the rema word of God that heals us. The rema word of God can heal your sickness and disease, not the logos. Kasi sa logos, yung kabuuan, wala ka pa revelation niya. But once you open the logos, at hinanap mo ang Diyos sa logos, sa word of God, no? At inireveal ng Diyos ang specific revelation sa iyo, that is called rema word of God. Kaya sabi ko sa inyo, the logos will not heal you. It is the rema that has power to heal you. Bakit? Kasi nasa rema yung anointing. Bakit walang na-born again o pinanganak sa kaharian ng Diyos sa mga kulto at ba't hindi sila ligtas? Kasi hindi sila nagsitanggap ng kapahayagan sa Diyos. Yan dahilan kung bakit sila, majority sa kanila, para hindi sila naniniwalang Diyos si Kristo. Wala silang revelation knowledge about Jesus, kung sino siya. That Jesus is God who became a man. Wala siya revelation about the deity of Jesus Christ and about the deity of the Holy Spirit. Wala silang revelation yan. Kasi they do not have the rema word of God. See? Kasi nga, kulto sila. At sa mga cult, walang ligtas. Sa mga cult na yon, ang hirap nilang i-convince that Jesus Christ is God. Kasi wala silang rema word of God. They only have the logos. Pag napakinggan nyo yung mga ministro nila, yung mga mentor nila, nangangaral din sa salita ng Diyos eh. Pero bakit walang power para ipanganak sila sa kaharian ng Diyos? Kasi they only preach the logos and not the rema.
They're preaching the Logos. They have their own Bible. They have their own Logos. But they do not have the Rhema Word of God. See? At ang Holy Spirit ang nagdadala ng Rhema Word of God. Ginagamit niya ang Word of God para ipunla sa iyong puso. Amen? So ngayon, eto, pakikita ko sa inyo. Bakit ko tinitindihan na mahalaga ang depresya? Kasi, kagaya sabi ko kanina, ang Rhema Word of God can heal your sickness and disease. Kagaya nangyari sa akin. Nung tinamaan ako inatake ako ng neuropathy, halos malumpo ako. For almost 3 to 4 months, hindi ako makalakad ng ayos, gumagamit ako tungkod. Ilang beses ako nasusubasog sa sahig, natutumba ko. Walang kalakas-lakas ang aking mga paa. At ang pakiramdam ko, 2 months from now, naka-wheelchair na ako. Or, kung hindi man, baka patay na ako dahil kinakain ako ng neuropathy, pakit ng pakit sa buong pagkatao ko. Wala nang pakiramdam ng kamay at paa ko. At isang araw ako'y nanalangin sa Panginoon, Lord, Panginoon, I believe you, Lord, that you're the Lord who heals us. And you took my sicknesses and carried all my diseases, Jesus. And by your wounds, by the stripes of Jesus, I am healed. Pinanghawakan ko yung pangako ng Diyos sa kanyang salita. Then suddenly, nangusap ang Panginoon sa akin. Sabi ng Panginoon, talian mo yung gripo na, yung kababagong palit yung gripo, yung. Sabi ko, papalitan mo, kasi yung base ay malambot. Sabi ng Panginoon ng Holy Spirit sa akin, talian mo. Minyo ng pati, bagyan ako, kaunting kilos ko, pagod na, pinagtyagaan kong hingal na, tinali kong mahigpit, pinukpok ko pa, pinako ko, pagod na ako, para ako nagtrabaho 3 araw na walang pahinga. At sinigap ko, nag-iisa ako, tinali ko yun. At nung naitali ko, nagsalita ang Holy Spirit. His word becomes rhema into my heart. At ang sabi ng Rhema Word of God, prophetic word from the Holy Spirit, kagaya ng gripo na yan, ng faucet na yan, nalupaypay na't walang lakas para tumayo. Ganon ka. Pero ngayon nakikita mo, tinali mo, at naging diretso, at naging matataag, bumalik sa dati. Ganyan ang gagawin ko sa iyo. I will heal you, and I will restore your strength, your physical strength. Nung marinig ko yun sa Panginoon, Grand Rhema Word of God. And believe me mga kapatid, within 1 week, nakalakad ako. Because of that Rhema Word of God na pinanghawakan ko. Yes, Lord, I receive your word and I believe you, Lord. Pinaalala ko na naman ang promise that Jesus took my sicknesses on the cross and by His wounds, I am healed. I was healed 2,000 years ago doon sa cross nung ipinako si Jesus. And right now, I am experiencing my healing right now. At nung ako'y maglalakad ay matutumba ko at walang ebidensya ng healing. Sadyang ganon. I just act by faith. At sabi ko, ang taong pinagaling ng Panginoon ay hindi na gumagamit ng tungkod. At sinikap ko, pinaraktis ko maglakad na walang tungkod. Hanggang sa pumunta ako sa isang event, birthday, walang tungkod. Until finally, unti-unti, bumalik yung lakas ko, ibinalik ng Panginoon lakas, and I was healed from neuropathy. At hanggang ngayon, nakakalakad, nakakalundag, nakakatakbo na ako. Because of that Rhema Word of God that came from the Holy Spirit. A prophetic word. A Rhema Word from the Holy Spirit. And most of the time, kapag tayo nagbabasa ng Biblia, i-meditate nyo. Listen mga kapatid, magbasa kayo 1 to 10 chapters a day ng Bible, no? Mabilis, no? Pero
gawin nyo rin na magkaroon kayo ng time na isang verse. Pag bulay-bulayan nyo, isang verse. No? And pray and ask the Holy Spirit to reveal it to you. Doon from that one verse, lalabas ang Rhema Word of God. That can change your life. Amen. So, purihin ang Panginoon. At ito po yan, no? Kung bakit naman cult, walang born again, walang maliligtas, kasi wala silang Rhema Word of God. They only have the Bible. They only have the Logos. Yung Logos, itapat, sa inaalihan ng demonyo. Yung Logos, itapat mo yung Bible sa kanyang dibdib. Walang mangyayari. Yung Logos, sabihin mo doon sa demon possessed, ito yung salita ng Diyos. Matakot ka. Para bang cross. Kay Dracula, yung Bible to yung tapat mo. Baka sirain lang yung Bible at magwala. Hindi matatakot yan. Saan takot ng mga demonyo? Kapag kinote mo na from your heart, you believe 100% doon sa sinabi ng Panginoon, sa Rhema Word of God, then you quote it with your mouth. In-express mo yung salita na sa puso mo, salita ng Diyos na nakaibak sa puso mo, nirelease mo sa imbibig. At binanggit niya sa mga demonyong sumasapi sa karoon tao. Magpapanik sila, maniwala kayo. Magpapanik sila. Then, pagkaraan nila sa dili, aalis sila sa tao sapagkat takot sila sa salita ng Diyos. And yung word na yun na kinatatakutan nila is the Rhema Word of God, not the Logos, kundi the Rhema Word of God. Halimbawa, may sakit ka. Yung iba kasi gagawa, yung Bible, basta magpakaramdam ko, tinapato sa dibdib yung Biblia. Hindi ka gagaling yan. Yung laman ng Biblia, yung Rhema Word of God, papasukin mo sa puso mo at yun ang magpapagaling sa iyong physical na sakit. There is power in the Word of God. Ano sabi sa Proverbs chapter 4, verse 20 hanggang 22? My son, attend to my words. My son, attend to my words. Let them not depart from your heart, but keep them in the midst of, let them not depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life, the Word of God. They are life to them that find them, and healing or health, or sa ibang translation, medicine to all your sickness and disease. Medicine to all your flesh. Yun yung salita ng Diyos. Anong sabi doon? Huwag mawawaglit, huwag maiwalay sa imata salita ko, sabi ng Panginoon. Itago mo sa iyong puso. No? Keep them in the midst of your heart. No? For they are life to those that find them, and medicine to all your flesh. That is the Word of God. Kailangan pumasok sa puso mo. And once you declare that Rhema Word of God, that Rhema Word of God will heal you. Okay. Now, ano-ano yung mga talata na nagsasabi ng Logos at ano naman yung nagsasabi ng Rhema? Eto, isa-isay natin. Doon muna tayo sa Logos. Ano po? John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, Logos. Si Jesus yon. And the Word was God, and the Word was with God, and the Word was God. Referring to Jesus, who is the Logos of God. The living Word of God. Yun ang meaning ng Logos. Okay, Hebrews chapter 4 verse 12. For the Word of God, Logos, is living and active and sharper than any two-edged sword, even penetrating as far as a division of soul and spirit, of bone and of both joints and marrow, and able to judge the thoughts and intentions of the heart. The Word of God, the whole Bible, is alive and active and powerful. The whole Bible, meaning lahat ng salita ng Diyos ay very powerful. The whole Bible is very powerful. It is alive. Ang aklat na Biblia ay buhay na buhay. It is alive. The whole Bible. Hindi lamang yung ibang those few words there
Ano? Hindi lang yung ganitong talata, hindi lang yung ganitong talata ang buhay. Hindi, the whole Bible is alive and powerful. Yun yung tinutukoy. Kaya, ang sabi, the Word of God, the Logos, is living and active and powerful. Okay. Isa pa. 1 Peter chapter 1, verse 23. For you have been born again, not of seed, which is perishable, but imperishable, that is through the living and enduring Word of God. Tayo daw ay na-born again, hindi sa pamagitan ng binhi na may kasiraan, kundi sa pamagitan ng binhi na walang kasiraan. Ang binhi na tinutukoy ay ang buong salita ng Diyos. The whole Bible contains many seeds. Many seeds. The whole Bible contains many seeds. At yung mga seeds na yan, ang naging dahilan kung bakit tayo ay na-born again. No? Na-born again tayo because of the Bible, because of the Word of God. Composed ng napakaraming seeds of God na kinaroroonan ng DNA of God. Okay? So, doon tayo na born again because of the Word of God. Narinig natin, ano? So, dito sa John 17:70, sabi ni Jesus, sanctify them, Father, sanctify my disciples, sanctify them in the truth. Your word is truth. Word, logos, is truth. The whole Bible, all the Word of God, lahat ng salita na sinasalita ng Diyos ay katotohanan. Hindi lang yung isang bahagi ng mga talata, hindi lang yung isang chapter, hindi lang yung isang book, kundi the whole Bible is called Logos. And the Logos, the Word of God, the whole Bible is the truth of God. See? Kaya, nung sinabi na born again tayo because of the Logos, the Word of God. Kasi, kahit saan ka pumunta sa salita ng Diyos, ano man talata, ano man books, pwede kang mga born again sa anumang books of the Bible, from Genesis to Book of Revelation, pwede kang mga born again. Because all the books of the Bible, 66 books of the Bible, are all anointed by God. And those 66 books is called the Bible. Yan ang Logos. The whole Bible is anointed Word of God. Diyan tayo na born again. Hindi dahil sa Quran tayo na born again, hindi sa libro ng Buddhism, hindi sa libro ng mga yogi. Nako, yung isang kinasot namin noong 1978, no? 1978 na demon possess Kaya na demon possess, Kinayo Yoga. Pinractice niya yung tinuturo sa tapes. Yun siya, collection ng tapes kung saan galing yun. Na-possess siya ng demonyo. Meditate. So, ang books ng mga religions, hindi kakayang ipanganak sa kaharian ng Diyos. Only the Bible. Only the Bible. Yan lang ang may kapangyarihan na ipanganak ang tao sa kaharian ng Diyos. The Logos of God. Okay? Now, ano pa? Eto, sa 2 Timothy chapter 4, verse 2. Preach the word, the Logos. Be ready in season and out of season. Correct, rebuke, and exhort with great patience and instructions. Pwede gamitin ang salita ng Diyos sa pag-rebuke, sa pag-exhort, sa pagbibigay payo, sa pagsaway, no? At ipangaral daw ang buong salita ng Diyos, no? Sa panahon ng kapanahunan o sa panahon na na hindi kapanahunan. Preach the word of God. Preach the Logos. Meaning, the whole Bible. Hindi lang yung isang certain part. Hindi lang yung isang talata na nagrema sa iyo personal. Personal mo yon. Ang ipipreach mo, the whole Bible. So, kay pastor, huwag ka lang magpipreach na pang sarili o yung nireveal lang sa iyo ng Diyos. Preach the whole Bible. Hindi lang yung isang topic, kundi all the topics ng Bible, i-preach mo para balansi ka.
Pag nagturo ka, nag-preach ka sa church, pastor ka, nagturo ka ng isang doctrine lang, pwede ka ma-extreme. Ituro mo lahat ng doctrines. Okay? Yan ang pinupunto dito. Preach the Logos, the whole Bible, in season or out of season. 2 Timothy chapter, ito pala. Tapos na doon. So, punta naman tayo sa Rema. Rema naman. Ito naman yung tinutukoy sa Rema. Okay? Sabi sa Romans 10:17, so faith comes by hearing and hearing by the word of God or the word of Christ. Ang pananampalataya dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Doon ka magbubunga ng pananampalataya. Magkakaroon ka ng faith coming from that word. And that word is the Rema word of God. Not the whole Bible, not the Logos, but specific word of God that can produce faith in your heart. That specific word of God can produce power, can produce faith in your heart, can bring faith in your heart. That one word from God. No? Tandaan niyo yung si Jesus, naglakad sa dagat, nakita nila Pedro, sabi ni Jesus, Lord, kung ikaw nga, sige nga. Tinesting niya, palakarin mo rin ako sa tubig. Ano sinabi ni Jesus? Come. One word from Jesus. Come. Yung one word na yon is a Rema word of God, a living word from Jesus, galing sa kanyang bibig, at nakuha ni Peter, sinampalatayan niya yung one word of God, that one Rema word of God from the mouth of Jesus, sinampalatayan ni Peter. Anong nangyari? Nakalakad siya sa miracle. Nakalakad siya sa tubig because of that revealed word of God that's nirelease ni Jesus. Come. That one word from Jesus produced faith in the hearts of Apostle Peter. One word from God can produce faith. At sabi ni Jesus, come! Rema word of God yun. Si Jesus yung Logos. At out of His mouth came the Rema word of God. At kinuha ni Peter, siya palatayan niya, nakalakad siya sa supernatural. Kaya kapag meron ka Rema word of God, you can walk in the realm of the miraculous. When you have the Rema word of God in your heart, you can live in the realm of the miraculous. You can walk in the realm of the miraculous. You can receive miracles anytime, any day. When you have the Rema word of God in your heart, you'll become a powerful vessel of God. You'll become a powerful servant of God. You can become a servant of God who can destroy the strongholds of the enemy. Servant of God who can paralyze the devil and his demons because you have the Rema word of God. And that Rema word of God, kapag lumabas sa bibig mo, it can destroy the works of the devil. It can bind the devil and all demon spirit. It can cast out demons. It can destroy those demonic spirits. Kaya yung Rema word na na-receive mo, dinideclare din yun. Nire-release mo. May creative power yun. Merong miracles na lumalabas sa bibig when it is the Rema word of God. Yan ang difference, mga kapatid. Logos and Rema. Ang Logos, passive. Ang Rema, active. When you open the Logos, it becomes an active word. It becomes Rema word of God. Okay. Kaya, ang pananampalataya natin, nanggagaling daw sa pakikinig sa Rema word of God. Rema word of God, it is the Rema word of God that will produce faith in your heart or that brings faith in your heart. Okay? Ano pa? Hebrews 11:3, by faith we understand that the world has been created by the word, Rema word of God, so that what is seen has not been made out of things that are visible. Nilikha ng Diyos ang buong sanlibutan, ang buong universe, through His Rema word of God. There is a creative power in the Rema word of God. At nung nirelease ng Diyos, let there be light, and there was light.
let there be word and there is word. Lahat na sinasalita ng Diyos nangyari. Bakit? Sapagkat yung nire-release ng Diyos sa kanyang bibig were all Rhema, word of God. Because there is a creative power in those Rhema, word of God. Bakit? Kasi yung Rhema, word of God, may kasamang Holy Spirit that can activate the power of God that brings creative miracles. May kasama yung Word of God na Holy Spirit. And that Word of God plus the Holy Spirit becomes the Rhema Word of God. Okay? Kaya pagka referring to God's creation, to God's creative act, Rhema Word ang binabanggit sa Bible. Yan ang sabi. For by faith we understand that the world has been created by the Rhema Word of God. Hebrews 1:3. Yan kanina, Hebrews 11:3. Ngayon naman, Hebrews 1:3. And He, Jesus, is the radiance of His glory and the exact representation of His nature and upholds all things by the word, Rhema word of His power. Kapag referring to the power of God, nandyan ang Rhema word of God. Hinahawa, imagine pagkalikha sa buong universe, hindi sumasabog, hindi nagbabanggaan, hindi naghihiwalay sa anong tawag dito, sa solar system, may kanya-kanyang dadaanan ng mga planeta, hindi nagbabanggaan, and everything is okay, all right, at hindi sumasabog, hindi nagbabanggaan, hindi nag-aagawan ng gravitational forces ang mga planeta sa solar system. Bakit? Hawak-hawak ni Jesus. Lahat ng nilikha niya. Sabi, He is upholding all things. Hinahawakan ni Jesus sa anumang paraan. By the word, by the Rhema word of His power. Nung nirelease ni Jesus ang creative force sa kanyang bibig, everything was created at hindi bumabagsak ang mga planeta kasi hinahawakan ng kapangyarihan ng Rhema Word of God na lumabas sa bibig ng Diyos. Lumabas sa bibig ni Jesus. That is the power of the Rhema Word of God. Okay, ano pa? Ephesians 5:26, to sanctify her by cleansing her with the washing of water by the Word. Napakabanalin daw tayo sa pamagitan ng tubig. Anong tubig? Ng salita ng Diyos. At yung salita na yun ay Rhema Word of God. The Rhema Word of God will make us holy. The Word of God, the Rhema Word of God will make ang Rhema Word of God ang isang taong pusakal na magnanakaw na masamang tao sa buong mundo can become a holy man of God, sanctified by God, pinabanal ng Diyos at suddenly ang buhay niya ay napalitan ng isang buhay banal na dating killer. Bakit? Because he heard the Rhema Word of God and he believed and received into her heart the Rhema Word of God at yung taong yun na born again. See, several years ago, maybe I think that was 30 years ago or 35 years ago, nandun pa yung church namin sa malapit sa plaza, ay merong isang lalaki, mama na hindi ko kilala. No? At tinignan ko niya kanyang mata, kakaiba. Para may mga bloodshot na ano. At sabi niya, kayo po ba, Pastor? Pwede po ba maka-attend ako? At pwede po ba ako mag-testify sa church nyo? Ako po yung isang evangelist. Bay, oo, sige ka. Testify. Tinestify niya, yung pala siya ay hired killer. Professional hired killer. At siya ay nakulong ng matagal. At siya ay na-born again. Pumapatay, sabi niya, kahit mura lang ibayad mo sa akin, ituro mo kung sino papatayin ko. No? Pambihira. No? At ako'y galit sa mga tao. Galit siya. He hate all people. Lahat, kinamumuhian niya. Then suddenly, nung makarinig siya ng salita ng Diyos, it became a Rhema Word of God. Tinanggap niya sa kanyang puso. Suddenly, pinanganak sa kaharian ng Diyos. Then suddenly, ang kanyang buhay na pariwara, ang kanyang buhay na makasalanan,
naging banal sa harapan ng Diyos. At sabi niya, ngayong na born again po ako, lahat ng tao, mahal ko. At evangelist po ako, gusto ko, ayoko na may taong pupunta sa impyerno. Dati, hate na hate niya ang mga tao. Ngayon, mahal na mahal niya ang mga tao. Gusto niya na walang mapahamak sa impyerno. Kaya siya nangangaral na salita ng Diyos. Ayun ang first and last na nakita ko yung taong yun. Na binago ng Rhema Word of God. Ang nakausap ko yung kaibigan kong matandang pastor, sabi ko, Pastor, may nag-testify sa amin. Ito ang pangalan. Totoo kaya yun? Kilala mo ba yun? Ay, Pastor, sabi nung asawa nung kaibigan ko, kilala namin yan. Oh. Naku, narinig powerful testimony. Totoo ba yun na evangelist? O baka nagpapagap? Hindi. Yan ay totoo. Matindi ang, yung tingnan, matindi ang pagkabag, ang experience na pinanganak siya sa kanin Diyos. Totoo lahat ng sinabi niyan. Genuine yan. Totoo pala. Yun ang first and last na nakita ko yung tao yun. So, kita nyo kapangyarihan salita ng Diyos. Ano? So, matatapos na po tayo. No? Ay, masyadong nag-overtime tayo. At ito pa yung isa pa. Ephesians 6:17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Rhema Word of God. Rhema ginamit, hindi Logos. Ano ang nagiging sword of the Spirit? It's not the Logos. Ano ang kinatatakutan sa Satanas na nagiging tabak, nagiging sword of the Spirit? It's the Rhema Word of God that came from the Logos of God. See? So pagka naging rema na yung salita Diyos sa puso natin, salitain natin sa mga demonyo, salitain natin, gamitin natin sa spiritual warfare, and we will become powerful Christians that can destroy those strongholds of the devil and that can paralyze all those demonic spirits as we release the power of that Rhema Word of God. See, mga kapatid, that's the Rhema Word of God. Kaya ngayon, ang ating sandata is another weapon natin against all demonic spirits is the Word of God. No? Not only the Logos, not only the whole Bible, that could be yung revelation ng salitang Diyos ay ating nire-release sa ating bibig and it becomes a powerful sword of the Spirit na kung tawagin ay the Rhema Word of God. So, ang difference, kapag merong isang inaalihan demonyo at merong isang tao, i-kinote niya yung verse sa Bible. Hindi matatakot ang demonyo. Kinote niya yung salita ng Diyos. Kahit 100 verses pa, tatawanan lang siyang demonyo. Pero kapag isang tunay na Kristiyano filled with the Holy Spirit, with the Rhema Word of God in his heart, at in-express niya, nirelease niya yung Rhema Word of God sa kanyang puso, pinalabas sa kanyang bibig, nanginginig yung mga demonyo at lalabas sila mula sa katawan ng mga demonyo because there is power in that Rhema Word of God na dideclare ng isang spirit-filled believer. Yun ang difference. Kaya nga sa Bible may eksena eh. Sabi yung dalawang dabarkad, dalawang magbarkad. Pare-pare, may inaalihan demonyo. Halika, dali. Nakatuwa na, gayahin natin si Pablo. Ano? Sige. Hoy, demonyo, sa pangalan ni Jesus na pinapangaral ni Pablo, lumayas ka. Tumingin sa kanilang demonyo. Hindi mo proses. Si Jesus, kilala namin. Si Pablo, kilala namin. Kayo, sino kayo? Biglang lumundag, lumipat sa kanila at pinagsira-sira yung kanilang mga damit. Sabi sa Bible, tumakbo silang hubot-hubad. Yun ang comedy. Bakit hindi natakot sa kanila? Ginaya nila si Pablo. Ano ba yung ginagawa nila? Ito yung sinasabi, ginawang formula lang. Logos. Ang kailangan, Rhema. Si Paul, pag nagpalabas ng demonyo, lumalabas. Kasi dinideclare niya yung kanyang panampalataya na nanggagaling sa Rhema Word of God. So hanggang dito na lang mga minamahal at I hope and I pray na marami kayo natutunan at purihin ang Panginoon. Please don't forget to share this video. No, paki-share po at maraming nangangailangan, marami po ang kailangang matutunan, maintindihan ito. Kahit yung maraming mga pastor po, minsan hindi pa alam ang mga katotohanan ito. So please let's share them the Word of God. Mga kapatid, salamat po sa inyo. Hallelujah.
Praise God. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito. Pagpalain mo ang lahat na nakarinig ng isalita, bagamat medyo ginabi po kami ngayong gabi, pero hindi namin may pagpapalit ang iyong presensya at hindi namin magpapalit sa anumang oras ang iyong salita. We receive your word with gladness, Lord. We receive the power of your words coming from Rhema Word of God na amin po napakinggan sa gabi ito. Thank you, Holy Spirit, for revealing to us your word, your hidden word, and we are now filled with wisdom, knowledge, understanding, and revelation through the Rhema Word of God. Nagaling po sa iyo, Holy Spirit, our Lord, our God. Thank you so much, our teacher. Panginoon, sa gabi ito, heal those who are sick right now by the power of your Rhema Word. Salamat po, Panginoon. And may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen. Shalom. God bless you po.